Mga ka-A to Z sa paggunita ng ikalimang anibersaryo ng COVID-19 pandemic, balikan natin ang kwento ng pagbangon at inspirasyon ng ilang nagpositibo sa sakit. Narito ang balitang A to Z COVID-19 Anniversary Special ni Naomi Almohano. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Tunog ng sirena ng mga ambulansya. Mala war zone na eksena sa bawat ospital at nakabibinging katahimikan sa kalsada. Yan ang tila bangungot na dinulot ng binansagan noong new normal nang ipatupad ang total lockdown sa bansa bunsod ng lumalalang COVID-19 pandemic. March 15 nang unang ideklara ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng lockdown sa bansa. Una na riyan sa Metro Manila. Pero sinong mag-aakala na ang hanggang April 14 o halos isang buwan lang sanang pag-iingat laban sa virus, mauuwi sa ilang taong community lockdown, milyong-milyong kaso ng nagpositibo sa COVID-19 at pagkasawi ng mga buhay. Ayon sa datos ng World Health Organization, as of February 23, 2025, pumalo na sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang nagpositibo sa virus mula nang mag-umpisa ito noong 2020. Kabilang dyan ang pamilya Cruz sa General Trias, Cavite. Bagaman pamilya sila ng mga medical worker, hindi rin sila nakaligtas sa COVID-19 noong kasagsagan ng surge nito noong 2021. Unang nagpositibo si Yolanda, chief nurse sa isang government hospital kung saan tingin niya nakuha ang virus, na sinundan ng kanyang panganay na si Dave at inang si Rosario na pinakamalubhang tinamaan ng COVID. Ako as a frontliner, hindi ko na ano ng nanay ko. Tapos ako pa yung nasa isip ko na pwede naging cause back. Napakahirap. Napakahirap. Yung makikita mo na gusto mo siyang lapitan, kausapin, alagaan, hindi mo magawa. At dahil naka-quarantine, tanging asawa niyang si Oscar at bunsong anak na si Justin ang nag-alaga sa kanyang nanay kung tawagin. Actually, yung first time na parang feeling ko ako yung padre de pamilya. Mahirap sa akin kasi kailangan ko i-balance yung studies ko tsaka sa family. Kailangan matatag ka. Hindi mo pwedeng kanina sarili mo. Kailangan tignan mo talaga na kakayanin mo. Lalo pang unti-unting gumuho ang kanilang mundo nang kinailangan ng dalhin sa Intensive Care Unit o ICU si Nanay Rosario, kung saan siya tuluyang binawian ng buhay matapos ang 6 na araw. Would you believe nakapitong ospital kami? Ikot kami. Walang tumatanggap. Kasi laging puno. Kahit yung tent lang, nasa sa ER, wala talaga. Ito na rin ang huling beses na nakita at nakasama nilang humihinga si Nanay Rosario. Pero kahit pa 4 na taon nang nakalilipas nang namayapa ang kanilang nanay, naluluha pa rin ang pamilya Cruz ngayon sa sakit at panghihinayang sa tuwing aalalahanin ang yugtong ito sa kanilang buhay. Sana mas nagprotektahan ko siya. Sana hindi siya nag-end yung life niya. Gawa lang ng COVID. What if hindi kami nagkaroon ng COVID-19 dito? Siguro ibang-iba yung takbo ng mga buhay namin. It will take a long time to accept those things, pero just pray to God and keep moving forward. Ngayon, bago pumasok sa trabaho, tinitingnan ni Yolanda ang litrato ng kanyang ina para humugot ng lakas bilang isang ina at bilang nurse. Pero 5 taong makalipas ang pandemya, nasaan na nga ba ang bansa pagdating sa kalidad ng healthcare system nito? I hope na natuto na ang ating gobyerno na maging mabilis, no, pagdating sa response natin sa mga ganitong emergency health situations, no. So far, nakikita naman natin na nagkakaroon ng magandang surveillance na. Ano. Naniniwala rin si Dr. Limpin na hindi sapat ang natanggap na compensation ng mga frontliner gaya ni Yolanda. Bukod kasi sa pagsuong sa kalabang hindi naman nakikita, sila mismo nawalan ng mahal sa buhay. Enough ba yung compensation? Definitely hindi po. Wala siyang equivalent na amount, no, na pwede mong itapat doon sa serbisyo na binigay ng mga
ng mga healthcare providers, no? Gayunpaman, sakaling magkaroon muli ng gantong health emergency sa bansa, ayon kay Dr. Limpin, kakayanin at susuong pa rin ang mga healthcare worker. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.